So ayan po, magandang morning sa inyo mga boss. So dito po kami sa bayan po ng Talugtog at meron po kami ipapakitang property po sa inyo dito. So ito mga boss, ito na yung property na ipinakita po sa amin ngayon. Pangalawang property na po na pinakita po sa amin ng mga source po namin dito sa bayan po ng Talugtog. So dito daw po mag-start yung property. Itong pilapil na to, gumanon na po siya. Mga mangga po na yun, tas gumanon. Kasama po yung mga bahay. Kasama daw po yung mga bahay, so gaganon siya. Kaya ganun po siya hanggang sa may so hindi niya sakop yung bahay doon. So ano yung sakop niya lang? Yung may mga mangga lang. Diretso. Okay. So yun po ay hindi po pala daw po sakop yung part na yan. Hindi daw po sakop. So itong pilapil na to, diretso daw po yun. Hanggang doon, diretso na daw po. Diretso na. At ito po ay nakaalong farm to market road. Ito po yung kanyang farm to market road. Ayan po. So may rough road nga lang po siya. Mga ilang, siguro sabihin natin mga 1 kilometro po ang layo po niya doon sa provincial road o provincial highway. Kung nakikita niyo po yung mga poste po doon, yan mga poste po doon, yun na po yung provincial road o provincial highway. Sa town proper po siguro mga nasa ano lang po ito, mga ilang minuto lang, siguro mga 10 minutes driving lang po. So pasukin natin tong property na ito. Ayun mga boss, ito na po yung property po natin na papasukin po natin ngayon. At ito po yung kanyang right of way. Pero itong right of way po niya ay sakop pa rin po ng property. So ito po yung kalsada po niya papasok. Meron pong gate po dyan sa bungad, ayan po. Pero itong mga mangga po na yan ay kasama po sa property. Ayan po. Pero yung mga buko na yun ay hindi po kasama. So may mga mountain view po rito. Ayan, kitang kita yung mountain view. At ito nga po yung kanyang right of way na pinakita ko po sa inyo para nakita nyo po na meron po siyang daanan. Dito na po ako sa bandang gate po niya ng property. May gate po siya. Ayan po. At yung ibang part ay may bakod, yung ibang part naman po ay wala. Kagaya po dito may bakod siya dito pero kailangan ayusin. Ayan po, naka cyclone wire pa oh. Ayan. At dito po ay irrigated po siya. Galing po sa irrigation po yung tubig po na ito. At sa ngayon po ay nag-prepare na po sila para sa pagtatrim naman po ng kanilang palay. So ang puno, ilan kayang puno nito? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mga siguro mga 10 more or less po na puno ng mangga ang nakatanim po dito. May acacia. Ayan po. Pero yung bahay po na yun daw ay hindi na po kasama. Ibang property na po yan. So ang boundary po niya, yun po yung part na yan. So mga saging. Ayan po. Pag ganun na po siya. Ayan. So yan po yung property na ibinibenta. So ang presyo po nito ay 4.3 daw po. 4.3 million. Ayun po source po namin. So ang area po ng property, ulan area po niya ay 3 hektarya daw po more or less itong property na ito. Ayun po. So mayroong right of way, yung ganyang at saka nakauna naman po siya sa kalsada po talaga. So yung right of way na yun ay sakop pa rin po ng property. Kumbaga naglagay lang po sila ng daan po nila papasok po dito sa gitna ng property. At yung ano naman po ay nakaunan po sa farm to market road naman po. Ayan. So yun po, nag-araro na po sila. At sa Maynila po, siguro mga 3 oras po driving. At yung kanyang itong property na po ito ay titled property po siya. At CLOA daw po ito, pero matured naman na daw po ayon sa source po namin. Yan po yung mabilis pong mai-transfer po sa amin, CLOA. So, i-convert into TCT Torrents title na po yun. Another clearance po tayo. Ayan. So tignan ko yung ibang part ng property nito. Baka sakali po ay may pakita ko. Ayan, yung ibang part kasi 3 hektarya po ito, maluwang-luwang. So yun po yung mga source po namin sa property nito. Yung mga agent po na contact po namin dito po sa bayan po ng Talugtog, Nueva Ecija. So punta natin yung ibang part. So mga boss, andito ako sa bandang gitna. Ito po, meron po siyang fish pond dito sa bandang gitna. Ito po, maluwang po yung kanyang fish pond. Ano to boss? Meron laman to? Baka meron siguro laman to tilapia.
So hindi rin po alam ng aming source kung merong tong laman na tilapia. So may mga puno ng saging, yung mga puno ng mangga siguro nasa mga 10 more or less daw po yung puno ng mangga. May mga kawayan, at ito po yung arusip sa Ilocano. Hindi ko po alam kung anong Tagalog nito, paki-comment below kung anong puno ito o kung ano yung tawag nyo sa puno na ito. So may mga Jimelina po. At tignan natin yung kanyang kubo. So ayan mga boss, andito ako sa bandang likod, andito na ako sa may kubo, pero sakot pa rin po ng property yung kubo po na yan. Andito po ako sa may mga punla po nila. Ayan po, pag ganun pa po siya, hanggang dun pa daw po sa banda roon, siguro aabot po sa may malapit po sa kawayan na yon. Yung po sabi sa akin ng aming source po dito. Ayan po, ganun na po siya. Para po siya nag letter L po dito sa bandang likod. So ito po yung diretso po niya, papunta po dun sa may mga kasama ko po doon. Doon yung mga kasama ko sa may puno na yon. At meron po mountain view. Ayan o, kitang kita po dito yung Mount Bangkay. Ayan yung mga kasama ko, yung mga source po namin. So dito po sa bandang likod, mahangin. Ayan po. So ulitin ko po, ito po ay 3 hektarya at title property. At buhay pa naman daw po yung nakapangalan sa titulo. At ang presyo nga po nito ay 4.3 million. Ayon po sa source po namin sa property nito. At kung gusto po i-negotiate yung price, kausapin na lang po natin yung mismong may-ari. At ganun din po ay na para mapag-usapan nyo rin po yung mga obligasyon po ng bawat isa. So hindi po namin masabi kung sasagutin po ng seller yung capital gain tax. Pero yun nga po, mas maganda pag-usapan nyo at para ma-meet nyo na rin po yung seller. At mas maganda talaga na i-discuss o magsalubong na lang po kayo regarding naman po sa presyo ng property na yun. So at ganoon din po ay kami na rin po mag-aasikaso, kukuha na yung mga dokumento na tax declaration, tax clearance, certificate of improvement at iba po ang kakailanganin po natin para sa BIR naman po. Ayan. Okay, pagpasensya nyo na po yung aking video kung shaky po siya, ay i-stabilize ko na lang po. At ayan po, dating ko po, ito po yung meron pong fish pan. Yan po yung kanyang fish pan. May mga puno ng mangga siguro sa mga 10 more or less. At meron po siya mga puno ng kawayan, puno ng Jimelina. At ang layo po niya sa National Highway o sa may Provincial Road, Provincial Highway, nasa mga 1 kilometer lang po siguro. At maganda po yung view. Ayan po. So located po dito sa bayan po ng Talugtog, Nueva Ecija. So dyan sa part po na yan, dyan po yung town proper. Mga ilang minuto lang po ang driving. Sa Manila mga 3 oras po. Ayan, sa Baguio ganyan, sa North Luzon mga 1 o 2 oras lang po siguro. Depende po sa location po ninyo. Ayan po yung mga kabahayan po dyan, kitang kita po dito. At malapit lang din po ito sa Science City of Muñoz, mga ilang kilometro lang po sa boundary. At kitang kita nyo po dito yung bulubuntukin po ng Caraballo. Ang ganda tignan po dito. At baka sakali po pwede po mag-expand, baka sakali po sa mga susunod na panahon, baka ibenta rin po yung mga katabi ng property nito, ay pwede po kayong mag-expand. Ayan. So maganda po itong property nito, magandang i-develop. At yun din po ay for farming po talaga itong property nito. So mga nagtatanong po kung pwede ang poultry o piggery, ay hindi ko po masasabi, pero baka bawal po dahil tignan nyo po, mga kabahayan na po dyan, mga kabahayan na. So baka po ay hindi po pwede ang piggery at poultry po dito. Ayan po. Okay. So kung may katanungan po kayo regarding po sa property na to, tawag na lang po kayo sa akin. At sa gusto mag-viewing, mag-schedule lang po tayo. Pag-usapan po natin yung ating availability para makapag-meet up po tayo at may pakita po namin sa inyo ang property nito. So ayan po, hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.